Magandang araw mga boss. Dito na tayo sa last part. Ilagay ko na itong air filter housing niya. Meron diyang dalawang bolt na number 10 na tinanggal ako mga boss. Kaya syempre pag inilagay mo na itong air filter housing, ilagay mo na rin yung bolt niyan, ipakapit mo na siya sa thread. At pag naipakapit mo na, gamit ka ngayon ng socket wrench sa number 10. Tsaka mo ngayon i-final na yung higpit. Dito nga sa dalawang bolt na number 10. After ko nga pala mahigpitan yung dalawang bolt na number 10 dito nga sa housing ng air filter, balik muna ako dito sa makina dahil nga sa kailangan ko pa palang linisin itong solenoid valve at yung filter niya. At para matanggal nyo nga yung solenoid valve nito pati yung filter, kailangan maibukan nyo itong alternator. Kaya nga kung makikita nyo, ang una kong nilawagan dyan yung bolt dito sa adjuster ng fan belt. Pati itong bolt dito sa ilalim ng alternator nilawagan ko rin. Para nga itong alternator may adjust ko siya. After niya mga boss, gamit ulit ako ng box wrench na number 12 dahil nga sa yung nut dito sa bracket ng alternator, kailangan matanggal ko yan. Pati itong niluwagan ko na bolt, tatanggalin ko rin yan para itong bracket ng alternator, matanggal ko siya ng tuluyan. Ayan na mga boss, tanggal ko na yung bracket, tapos pwede mo na ngayon tanggalin itong belt niya dito sa alternator. At para hindi naman masayang yung trabaho, pati itong belt, tanggalin nyo na rin para ma-check up nyo kung mayroon na ba siyang biyak-biyak. Katulad dito mga boss, mayroon na siyang biyak-biyak. Pag ganyan mga boss, for replacement na yan. Huwag mo na siyang ibabalik dahil hindi rin magtatagal, mapuputol na rin itong fan belt niya. At para nga hindi ka na magdoble trabaho, syempre ang gagawin mo, palitan mo na yung fan belt. Tapos dito na tayo sa solenoid valve, i-disconnect mo na yung socket wire niyan. After mo may disconnect itong socket wire niya, gamit ka ngayon ng box wrench na number 10 para matanggal mo naman yung bolt na nakalagay nga dito sa solenoid valve mo. At ito na mga boss, natanggal ko na yung bolt na number 10. Hawakan mo ngayon itong dulo ng solenoid valve mo, tsaka mo ngayon siya ikot-ikutin dahan-dahan para nga mahugot mo itong solenoid valve mo. Pag medyo nahihirapan kang hugutin or alisin itong solenoid valve mo, gumamit ka ng flat screw, dahan-dahan mo siyang sikwatin. Samahan mo lagi ng pag-iingat mga boss. Tignan nyo nung masikwat ko, di ba? Pwede ko na ngayon siyang hugutin. Natanggal ko na ngayon siya ng madali. After nyan, dito ka naman ngayon sa filter. Ibuka mo muna itong alternator tapos gagamit ka dyan ng Allen wrench para sa cap nitong filter. Luluwagan mo yan. Pag maluwag na mga boss, pwede mo na ngayon kamayin itong cap ng filter. Ayan o. Tapos gamit ka ng long nose para matanggal mo naman itong filter niya. Ayan mga boss, sinugot ko na gamit niya itong long nose ko. Ayan o. Yan. Diba? Lilinisan mo ngayon yan kung makikita nyo. Diba? Ang dumi. Isa yan sa mga dahilan mga boss kaya nga magaspang yung andar ng makina mo. O ito na nga yung solenoid valve, lilinisan ko na yan gamit niya itong pang-spray ko. Sa paglinis naman itong solenoid valve mga boss, nakita nyo naman, madali lang yan. Alam nyo naman siguro kung paano maglinis ng marumi, di ba? At alam nyo naman na itsura kung malinis na yan. Ganun lang naman. After nyo malinisan yan, isunod nyo naman sa spray nyo itong filter niya, ayan mga boss. At sa paglinis naman ng filter, ganun din. Kailangan matanggal yung mga itim-itim dito sa filter. Sa lakas nitong gagamitin mong pang-spray, ewan ko lang kung hindi yan luminis, di ba? At kung sa palagay nyo, okay na yan, malinis na, o patuyuin nyo muna itong parts na nilinisan nyo, gaya nitong solenoid, pati itong filter nya. Pag tuyo na siya, tsaka nyo ngayon ibalik na or ilagay na itong filter, yan muna yung unahin nyo. Siguraduhin nyo lang na nailagay nyo ng maayos itong filter, at kung okay naman, pwede mo na ngayon ilagay yung takip nya or itong cap. Ipapakapit mo muna itong cap sa thread nya, at pag kumapit na yan, gamit ka na ngayon ng Allen wrench para ma-final mo na nga yung higpit. Para sigurado ka mga boss, gamitan mo ng extension yan para mahigpitan mo ng maayos itong cap ng filter. Tapos isunod mo naman sa ilalagay itong solenoid valve nya. Sa paglagay niyan mga boss, siguraduhin nyo na maayos yung pagkakalapat ng solenoid valve, tsaka nyo ngayon isunod sa ilalagay itong bolt nya na number 10. Ipakapit nyo na rin yan sa thread nya, at pag okay na, gamit ka na ngayon ng box wrench mo na number 10 para mai-final mo na nga yung higpit nitong bolt, tsaka mo ngayon ilagay na itong bagong fan belt mo. O di ba mga boss, ganun lang, nalinis ko na itong solenoid valve pati yung filter nya. At sa paglagay naman itong fan belt mga boss, syempre dapat nung tinanggal nyo itong fan belt, tinandaan nyo siya. Ibig kong sabihin yung dinaanan nitong belt ng mga pulley, dapat tinandaan nyo yun. Sa bagay kung ganitong klase naman yung sasakyan nyo at magpapalit kayo ng belt, madali lang naman tandaan dahil ang inukutan lang naman yan yung alternator, yung compressor, yung idler pulley, tapos dito nga sa
crankshaft niya. Ayan mga boss, sinapit ko itong camera para makita nyo yung inikutan nga nitong belt. I-zoom nyo na lang para makita nyo. Napakasimple lang naman ng inikutan nitong belt. Apat na pulley lang yan, mula sa crankshaft, sa alternator pulley, sa bearing, tapos sa compressor. O ayun lang ang inikutan niya. Napakadaling tandaan. Kaya nga, para hindi kayo malito, pwede nyo naman picturean yan. Dito naman ngayon tayo sa pagkabit ng bracket dito sa alternator. Unahin nyo munang ilagay itong kabilang dulo ng bracket dito sa cylinder head. Tsaka nyo ngayon ilagay na yung nut niya na number 12. Tapos, isunod nyo na itong bolt dito sa alternator. Ipakapit nyo na rin yan sa thread niya. At pag okay na, gamit ka na ngayon ng kahit anong klaseng bakal na pwede mong ipantulak dito sa alternator para bumuka yan. Ayan mga boss, para nga itong belt dito sa alternator, mag-adjust siya. Tapos, idiin mo itong pump belt gaya ng ginagawa ko. Dapat hindi siya maluwag, hindi rin siya sobrang higpit. Pag okay naman, gamit ka na ngayon ng backslash mo na number 12 para maipanel mo na yung higpit dito nga sa nut at bolt ng bracket ng alternator mo. Tapos, itong socket wire ng solenoid valve mo, i-connect mo na yan. Pag okay na, itong bolt sa ilalim ng alternator mo, higpitan mo na rin yan gamit niya itong backslash mo na number 14. Ayan mga boss, mahigpit na. Balik ulit ako dito sa air filter housing. Dahil nga sa kakalog-kalog itong hose dito sa air filter housing niya, kung makikita nyo, bago ko ilagay itong hose, itong duktungan niya dito sa air filter housing, nilagyan ko yan ng electrical tape para kumapal yan. Nang sa ganun, pag i-connect ko na yan dito sa air filter housing niya, masikip kasi kakalog-kalog itong hose dito sa air filter housing pag nasagi mo o kaya pag naka-start itong makina, pag naka-minor, nagba-vibrate siya kaya ay lang siguro yung magandang paraan, binalutan ko siya ng electrical tape para kumapal. Tapos pwede mo na ngayon isiksik yan dito sa air filter housing mo. Ayan kung kita nyo, di ba, binigla ko lang ipasok itong hose. Tapos ito naman na yung bagong air filter niya. Pag okay na yung pagkakalapat niyan, pwede mo na ngayon ilagay itong air filter cover. Ipasok mo na rin yan dito sa inlet hose niya. Ayan mga boss, pag naipasok mo na yan dito sa inlet hose, ilapat mo na ngayon ng maayos itong air filter cover mo dito sa housing niya. Tapos yung dalawang clip, ikalawit mo na yan dito sa cover. Pag okay na, gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 10 para higpitan mo na itong clamp dito sa inlet hose mo. Tapos gagamit ako dyan ng Phillips screw. Tatanggalin ko nga itong map sensor dito sa cover ng air filter. Meron lang naman dyan dalawang screw na tatanggalin kayo mga boss. At pag natanggal nyo na nga itong dalawang screw nya, pwede mo na ngayon iangat dahan-dahan itong mass airflow sensor mo para nga malinisan yan. At sa paglinis naman itong mass airflow sensor, madali lang, i-spray nyo lang naman yan Tapos yung mga kumapit na alikabok dito sa mass airflow sensor nyo, spray nyo yun para matanggal siya at malinis nyo nga itong mass airflow sensor. Huwag nyo gayahin yung ibang naglilinis na masyadong OA na nag-comment sa akin, dapat hindi mo yan tinututukan, dapat hindi mo yan masyadong tinatagalan sa paglinis. Ang OA, kala mo siya yung may gawa ng sensor Sa isip-isip ko lang siguro sa lakas ng hangin ng utak niya, yung dulo nitong needle tumama dun sa sensor. Yun, nasira niya. Kaya yung pagkakamali niya, itatawid niya ngayon sa akin. Sana lagi niyong isipin, may kanya-kanya tayo ng paggawa. Ilagay ko na nga itong mass airflow sensor mga boss. Dapat siguraduhin nyo na bago nyo ilagay itong mass airflow sensor, tuyo na siya. Tapos ilapat nyo ng maayos yan dito sa air filter cover niya. Tsaka nyo ngayon ilagay yung dalawang screw niya. At higpitan nyo siya ngayon gamit itong Phillips screw nyo. At pag okay na, itong socket wire nyo, i-connect nyo na yan dito sa map sensor. Ayan, okay na siya. Pwede na ngayon tayong magsalin ng coolant dito sa radiator. Siyempre, tanggalin ko muna itong cap niya. Tapos, ito ngayon yung coolant mga boss. Magsasalin na ako. Actually, may nakaready si customer na 6 liters. Pero hindi naman may ilalagay lahat yon. Yung 2 liters bali reserve pa yun ni customer Pero ang laman kasi nitong radiator na isalin ko dyan, kasama nga itong reservoir niya, 2 liters mahigit. Dito naman tayo sa reservoir ng coolant magsasalin. Tanggalin ko itong cap niya, tapos magsasalin na tayo dyan ng coolant. Siyempre, dito sa pagsalin nyo ng coolant dito sa reservoir nga, dapat naka-level din yan. Hindi yung basta-basta nyo na lang siyang sasalinan ng coolant na hindi nga kayo susunod sa level niya na nakalagay na high and low. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong cap ng coolant reservoir mo. Tapos dito na tayo sa battery. Dahil nga sa yung negative wire niyan, tinanggal ko. Siyempre ngayon, ibabalik ko na.
At dahil nga sa okay na yung pagkakahigpit ko dito sa terminal ng battery, yung sanat niya, pwede na ngayon akong pumunta dito sa loob ng sasakyan ni customer para ma-start ko na nga itong makina nang sa ganun malaman na natin kung umukay na ba ito. Dapat pag i-start ko ito, stable na itong idle niya at matining na yung andar ng makina, pa-start ko na yan. Yun, umandar na. Ayos. Diba? Baba na ng minor niya. Hindi rin kasi stable ang minor nito before mga bossing eh. Kaya talagang paggaya ginagawa ko, lahat ng sensor nililinis ko na lang para hindi na ako naguhula-hula pa. Oh, diba? Yung aircon ito. Baba na ng minor niya. Matipid sa gasto eh. Ito yung aircon. Mas bababa yan. Diba? Aircon ulit natin. Oh, aangat yung minor niya pag nag-aircon. Patay natin aircon. Makina. Tapos apak sa clutch. Start. Okay nga rod. Okay nga rod. Aircon. Tataas yung minor niya pag nag-aircon eh. Dapat ganun para hindi mapalag yung makina. Switch off natin aircon. Check natin naman yung coolant. Baka muna ito, baka naman mag-lock eh. At dahil nga sa pinas forward ko na itong video mga boss, ito na yung pangatlong beses na magsasalin ako ng coolant dito sa radiator. Bali 30 minutes nang naka-start itong makina niya at sa awa at tulong naman ng Diyos, hindi na nag-o-overheat itong sasakyan ni customer. At ito nga, kaunti na rin yung coolant na naisalit ko dito sa radiator niya. Ibig sabihin yan, puno na ng coolant itong radiator niya at wala na yung hangin. Bago yung belt niya mga boss, ayan o, bago yung belt. Ayan. Puro lamat na kasi yung belt nito eh, kaya pinilitan ko na. Hindi man sa sinabi ng may-ari, kasali yun eh. Hindi na nagbawas. At dahil nga halos hindi na siya nagbawas ng ulan, balik ulit ako dito sa loob ng sasakyan ni customer. Nang pinas forward ko nga itong video, inon ko kanina yung aircon niya, pero ngayon i-switch off ko yan. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo itong minor niya, o ang baba na, di ba? I-switch off ko muna ito. Tapos i-start ko ulit itong makina. O di ba? Okay na siya. Okay nga rod. Lamig pa lang aircon ito. Labas ulit ako dito sa sasakyan ni customer dahil nga para maipakita ko sa kanya itong mga pinagpalitan ko. Ipapasa ko kasi ito sa messenger niya para makita niya yung mga ginamit kong parts. O yan yung mga pinagpapalitan ko, pero ito sa ito itong dalawa. Sa'yo yan. Nilabas ko lang kasi sobra nitong tatlong binili ko. Tatlong binili ko nito, nilagay ko sa loob ng sasakyan mo yung isa. Tapos yung basura mo, nilabas ko na. Wala naman ang laman yung mga yan eh. Oh, sana na-get mo, salamat. Balik na nga ulit ako dito sa harapan ng sasakyan ni customer para itong engine cover niya mailagay ko na. Sa paglagay naman itong engine cover mga boss, kung paano nyo lang siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Pag okay na yung pagkakahigpit nyo ng 4 na nut dito sa engine cover nyo, ilapit ko itong camera mga boss. Tapos itong upper radiator hose, pisilin ko yan. Mapapansin nyo pag overheat pa rin eh. Ayan o, kita nyo, malambot na itong hose pag pinisil mo. Ibig sabihin, wala na siyang pressure. At dahil sa okay na ito mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang
mag-subscribe sa channel ko. Happy holiday ulit sa inyong lahat.